Okay mga Lods, welcome back to another content. Now, ang mainit kong usapin today is yung mga insertions and amendments galing po sa mga kongresista at senador natin. Now, siguro bago muna tayo dumako kay Katunying, siguro pa mas maganda pag-usapan natin kung ano ba yung amendments and insertions na yan. Kasi syempre kayo, naririnig nyo yan. Ngayon, yung salitang yon is na-vilified na or masama na yung ibig sabihin. In reality, basic na ginagawa yan ng isang mambabatas na merong oversight at merong control sa budget. Hindi po masama ang insertion at amendments. Insertion and amendments are synonyms. So insertions na lang natin yung tatawag. Mas tama kasi yung amendments kasi pag sinabi mong nag-insert ka, nagpasok ka, pwede mo naman kasing alisin. May insert, may remove, di ba? Kung hindi kinikailangan. Now, explain muna natin yung budget ng napaka-basic ng isang bansa. Or in our case, yung budget ng Pilipinas. Okay, so ganito po yan. Meron kasing default budget na tinatawag. Isipin natin yung budget is a grocery list ng kailangan ng isang household para umandar siya. Now, etong default budget na to, ang magdidikta nito is yung NEP, yung Department of Budget. Ito yung magpo-propose sila ng default budget called the NEP, National Expenditure Program. So, itong default budget na to, kung mag-a-agree lahat ng kongresista, ng senador, which will never happen, unfortunately, okay na yan. Kumbaga, ginawa nila gamit ang scientific method according to the DBM or the Department of Budget, goods na yan. Now, pagdating sa mga kongresista at mga senador, since they have legislative powers, they can amend or they can insert or they can remove any of the grocery list items galing sa NEP. Okay? So, as I've said, hindi po masama ang insertions. At hindi rin masama ang amendments. At hindi rin masama ang removal. Kasi basic lang naman yan Kunyari, bibili tayo ng 10 sabon, ang kailangan lang pa natin ay 5 sabon. O, di tatanggalin natin yung 5. Kailangan natin ng 10 shampoo. Kaso 3 lang yun nandito, so dadagdagan natin. So, ganun lang siya basically. Okay, so, ito po yung insertions allegedly ni Senator Risa Hontiveros. Okay? Now, ang process kasi po ng budget ay dumadaan sa maraming stages, okay? Yun nga, yung unang stage yung NEP, okay? Susunod niyan is yung Congress version and Senate version. Tapos magkakaroon ng isang committee called the Bicameral Committee. Now, ang problema kasi dito sa BICAM, dito kasi talaga nagkakaroon ng mga mga magic at hocus-pocus. Diyan nadali si Zaldico kasi allegedly dito daw siya nag-insert ng kung ano-anong bullshit. Para lang gets nyo. Now, ang unang tanong kasi dito mga Lods, kung ito bang pinapakita ni Anthony Taberna, is this the Senate version? Or is this the bicameral version? Kasi yung bicameral version kasi mga Lods, hindi yan pinirmahan ni Senator Risa Hontiveros kasi nagdi-disagree siya. So yung mga ilan dito sa amendments niya or sa mga insertions niya ang pumasok sa national budget for 2025. Diba? Meron ba siyang mga unprogrammed funds kagaya kay Joel Villanueva? Ang sagot niya, wala. Kaya dinideny ni Risa Hontiveros na wala siyang bicameral insertions. Ibig sabihin, hindi siya nag-agree doon sa silang dalawa ni Coco Pimentel, to be exact. Hindi sila nag-agree nung nagka-meeting si Tambi, si Quezzo, tapos sila Risa and then si Coco and then si Zaldico. Sabi nila, ayaw namin pumirma dyan. So, hindi sila pumirma. Ang tanong na lang dito, ilan dito yung pumasok at ilan dito yung na-implement ng maayos. Okay? Naintindihan ba? Kasi, mga Lods, kung bilangan lang ng insertions ang laban, lahat ng senador ay guilty dyan, one way or another. Ang problema kasi kung kinukurakot ba? Teka lang, nawala. Kung kinukurakot ba ang insertions? Kung hindi naman pala mali na yung insertions ay
nai-implementan ng maayos, ayos lang yan. Ngayon, bago tayo mag-react dun sa video, since alam nyo na yung basics nitong insertions na to, gusto ko sana munang i-preface to na yung tinatawag yung dalawang fundamental rights isang fundamental rights at saka yung isang batas dito sa Pilipinas. I believe nasa constitution din yan, so fundamental rights siya. So yung una is presumption of innocence. Now, most legislators, especially the senators, are said by Senator Ping na marami daw silang insertions. Therefore, we have to presume that all of them did their jobs correctly. Yun yung presumption of regularity na tinatawag. They are innocent, yung rights nila, until proven guilty. So, miski marami silang insertions katulad ni Senator Risa Hontiveros, they are assumed innocent. And of course, we have to also assume yung tinatawag na presumption of regularity. In good faith naman to dapat. So, sana itong mga projects na to ay nagawa ng tama, or kung hindi man nagawa ng tama, baka naman kasi wala siya dun sa final version ng BICAM. Okay? Nung GAA na tinatawag. Kasi pagkatapos ng bicameral committee kasi, magiging budget na siya. Ang technical name ng budget for 2025 ay GAA, General Appropriation Act. Pero budget 2025 lang din yan. Okay. So, gusto ko lang maintindihan nyo yung basics nito para pag nag-argue tayo, we are on the same page. Okay lang naman tayo mag-argue. Okay lang naman na i-criticize nyo si Risa Hontiveros. Karapatan nyo yan. She is a public official and she can handle this. Okay? Now, pumunta na tayo kay Katunying, di ba? Ang dami kong pasakalye. Pero syempre, gusto ko kasi natututo kayo dito bago tayo magkalabo-labo. Bago tayo magsuntukan, magkwentuhan muna tayo. Baka kasi meron tayong middle ground dito na pwede nating pag-usapan. Anyway, naka-ready na dito yung mga kailangan kong i-discuss. Alright, so pakinggan na natin. Ito yung unang-unang video na nag-viral. Okay, pakinggan natin. Million sa inyong sa budget nitong taon na to. Hindi ako makapaniwala eh. Kambatsero, hindi ako makapaniwala na may flood control insertion si Senator Risa Hontiveros hanggang ngayon. Okay, so wala namang masama kung may flood control insertion siya. Pero ang masama lang kung number one is ghost project. Diba? Gets nyo? Kung ginagawa naman ng tama yung insertion na yun, di no problem at all, diba? So, kailangan lang nating imbestigahan yan. And I have to tell you guys, since sinabi ni Ping Lacson, ni Senator Ping, na lahat halos ng senador ay may insertions, ibig sabihin, lahat siguro may some form of flood control projects. Gets nyo? You have to understand this itong konsepto na to ang problema na lang talaga kung may ghost project. Okay, so kasi medyo hindi maganda yung tabas yung delivery nila dito medyo loaded kasi. Of course, sila din naman may presumption sila of innocence. Ibig sabihin, yung ginagawa nila, siguro they were just befuddled. All good. Sige, kapatid na Taberna, tuloy natin. Hindi ako makapaniwala. Kasi kahit na sinabi ko na sa'yo, Kumbatsero? Kahit ako pa nagsabi. Parang mas gusto kong masakit naman yan, Kumbatsero. Sige, naniniwala na. Ayoko nasasaktan. Well, nag-explain naman si Taberna. Pinapakita niya yung insertions ni Senator Risa Hontiveros. Ang tanong na lang kasi kung sa GAA ba or yung sa final budget na apply yon or ilan lang dun yung pumasok. Kasi yun yung dapat nating hanapin dito Medyo komplikado kasi yan. And then ite-trace mo isa-isa if yung mga insertions na yun are naging project talaga or talagang may anomalya. Okay, I'm not defending her in any way or form, pero ang sinasabi ko lang, please exercise yung presumption of regularity among government officials. And knowing Risa Hontiveros, malamang ako, personal bias ko, na hindi niya ako kukulimbatin yon, di ba? Siya lang isa siya sa mga, sabi nga ni Jinggoy Estrada, di ba? Kung kay Senator Risa yan, walang maniniwala halos. Di ba kasi medyo loaded kasi yung delivery ni Katunying dito. Wala naman problema doon, Katunying. You are free to express yourself, especially on public matters like this. Okay? Protected speech yan, yung paggaganyan. Okay, tuloy natin. Hindi kaya po hindi ako makapaniwala. Pero pagka kasi
ano ka, pag normal na tao ka, tapos hindi mo alam yung budget process and hindi mo alam yung hugot niya, parang iisipin mo, parang may pagka-fake news siya. Okay. Kasi nga, sinabi naman ni Senator Risa na wala siyang bicameral insertions. Ibig sabihin, nung final draft na, hindi siya nag-insert sa kanya. Okay? Intindihin natin yun. Importanting context yun. And of course, kung may pumasok man, ilan dun yung na nagawa ng tama. Wala, sapagkat si Senator Risa Ontiveros ay bumoto ng against Yes. dun sa BICAM report. Malamang tinanggal nila yon, di ba? Yung insertions niya. Pwede yun. Kasi nga, end of the kung maniniwala kayo dun sa sabi-sabi na si Zaldico at saka si Romualdez yung may final say sa budget, well, or si Quezzo, di ba? Who knows? Hindi natin alam. Pero mas maganda, checkin natin isa-isa yung mga projects and ilan dun yung pumasok talaga as insertions. Now, okay na tayo kay Taberna. Huwag na natin siyang pansinin. Joke lang. Kung gusto nyo naman, meron naman. Pansinin nyo kung gusto nyo. Now, ito yung pinapoint out ko sa inyo. Galing to kay Attorney Jesus Falsis. This is from Taguig, okay? May isang senator na nag-insert nito sa Taguig City. Siguro kayo na lang ang bahalang humusga kung sino ba tong tao na to. Okay? Tingnan nyo kung sino yung contractor. St. Timothy Construction. Okay? Ito yung 2023, 2022. Sino kaya ito? Ooh. Anyway, ayoko mag-speculate kung sino yan kasi I want na Risa Ontiveros-centric lang tong content na to. And of course, we should be the one to first ask for accountability sa kanya since she is known to be, walang ganitong issue. Pero syempre, it's politics. Kahit konting butas, hahanapin nila yan. But you decide kung sino ba sa kanila ang nagsasabi ng totoo. Yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lord.